Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello po, magandang umaga, tanghali o gabi muli dito sa programang Araw-Araw na Pagpapala. So bago po tayo magpatuloy, dito po muna tayo sa Book of Matthew chapter 18 verse 20. Sabi po dito, for where two or three are gathering in my name, I am in the midst of them. So ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, is about the power of prayer. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa yung programa na tunay nga po sa pamagitan ng programa pong ito, Araw-Araw na Pagpapala, ay marami pong pinagpapala habang sila po ay patuloy na nakikinig at nakatune in sa programang ito. Dalangin po namin, Lord, na patuloy mo silang i-bless, katagpuin ang kanilang mga pangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, tayo po ay magpatuloy mga kapatid dahil ang ating pong paksa sa umaga pong ito, kung anumang oras, anumang lugar po kayo naroroon, anumang oras kayong nanonood sa programang ito, ang ating pong pag-uusapan is the power of prayer. Dahil ang sabi po dito sa ating nabasa kanina sa Matthew chapter 18, verse 20 sa Tagalog, sapagkat saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. So, ibig sabihin po, tayo po ay mayroon pong dalawang uri ng panalangin. Una, ito po yung corporate prayer. Sabi nga, dalawa o tatlo na nagtitipon sa pangalan ng Panginoon ay nandito si Lord sa ating kalagitnaan. Ito po ay applicable po sa ating tahanan, sa trabaho, yung mga maliitang grupo ba, sa care group. Dahil pag daw po tayo nagtitipon na ang kasama natin ang Panginoon ay narito po sa ating kalagitnaan. So sabi nga, nai-apply po ba natin yung 2 or 3 gather in my name, I will be in the midst of them. So minsan dapat mai-apply po natin ito sa loob ng ating tahanan. Di po ba? Ang kahalagahan po ng corporate prayer, ito po ay upang kung minsan may mga kasama tayo na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Dahil po sa pamagitan ng pagjo-join niya sa corporate prayer, sa pamagitan po ng ating panalangin, maaari po nating i-build up yung ating mga kapatiran na nanghihina po ang kanilang pananampalataya. Isa pong magandang halimbawa, si Silas po at si Pedro, sila po ay nandoon sa loob ng kulungan. Ano po bang ginawa nila? Sila po ay umawit at nanalangin sa Panginoon. Nung sila po ay sama-samang nanalangin, hindi po sila pinahiya ng Panginoon, di po ba? Nung sila po ay nanalangin, nakinig po yung mga nandoon sa loob ng kulungan at bigla pong lumindol sila. At yung kulungan na yon ay bigla pong nag-burn out at nabuksan yung kulungan, di po ba? Ganun din po tayo. Saan ba tayo nakakulong ngayon? Pag tayo na po ay sama-samang mananalangin, marami tayong personal na kulungan. Marami tayong bandages sa buhay. Di po ba? Halimbawa pag tayo po ay sama-samang nananalangin, yung kulungan po natin, yung pride, di po ba? Pag tayo mananalangin sa Panginoon, mabi-breakthrough po natin. Halimbawa yung kahirapan natin sa buhay. Pag po tayong sama-samang mananalangin, tutugunin ng Diyos yung ating panalangin. Maaari tayong ma-breakthrough. Bandage po yung kahirapan sa buhay. Isa pong sumpa yun pag tayo po ay hirap na hirap sa buhay. Dahil wala po sa plano ng Diyos na tayo po ay maghirap. Amen po ba? At ang pangalawa na sinasabi dito na panalangin, ito po yung personal prayer. So sa ating buhay, meron po tayong dalawang uri ng panalangin. Corporate prayer at saka yung personal prayer. Yung personal prayer po, ito po yung one-on-one na pananalangin po natin sa Panginoon. Isa pong napagandang halimbawa na personal prayer, yung panalangin po ni Hezekiah.
So sabi po doon sa Isaiah chapter 38 verse 1 to 6, nung si Hezekiah po, siya po ay nagkaroon ng malubhang sakit. Ang sabi po ng Panginoon kay Isaiah, sabi po ni Lord, sabihin mo kay Hezekiah, dahil meron na siyang malubhang sakit at malapit na siyang mamatay. Yun po ang sinabi ng Panginoon kay Isaiah. Kaya sabihin mo kay Hezekiah na tawagin na niya yung kanyang mga kasama sa bahay, yung kanyang mga anak, para ipamana na yung kanyang ari-arian dahil nga po mayroon siyang malubhang sakit at malapit na siyang mamatay. Amen po ba? Alam niyo po ba kung ano ang ginawa ni Hezekiah? Nung pagkadinig na po yung sinabi ni Isaiah na siya po ay malapit na po siyang mamatay, siya po ay tumalikod at humarap sa dingding. Sabi niya, siya po ay nanalangin. At alam niyo po ba yung kanyang panalangin? Sabi niya, Lord, alam niyo naman po na minsan ay naging tapat naman po ako sa iyo, di po ba? Siya po ay nanalangin, personal sa Panginoon na nagmumula sa kanyang puso. At nung nalaman po ni Lord na siya po ay nanalangin, na taimtim at nagmumula sa kanyang puso, muling kinausap ni Lord si Isaiah. Sabi po ni Lord kay Isaiah, sabihin mo kay Hezekiah na kinakansila ko na yung kanyang kamatayan. Amen. Dahil narinig ko yung kanyang panalangin na siya po ay nanalangin na taimtim na nagmumula sa kanyang puso. So nung sinabi po ni Lord kay Isaiah, pinarating naman kaagad kay Hezekiah. Alam niyo po ba ang nangyari? Di po ba? Yung kamatayan ni Hezekiah po ay na-extend. Dahil napakinggan ni Lord yung panalangin ni Hezekiah. Ganon din po tayo, kapatid. Di po ba? Maaari pong i-extend yung ating buhay. Although kahit may nagsabi na kahit minsan medyo matindi na yung sakit mo, komplikasyon na. Kung minsan ang kaaway, bubulungan ka kahit konting sakit lang. Parang nangihina ka na dahil sa bulong ng kaaway, di po ba? Meron nga po akong kakilala, di po ba? Tanggap na po na siya po ay mamamatay. Meron na siyang kabaong. Mayaman siya eh. Yung meron siyang kasamang kabaong sa bahay nila, tanggap na po niya na siya po ay mamatay. One time po ay na-invite ko dito sa church. Sabi po ni Bishop dati nung siya po ay nabubuhay pa, sabi niya, kahit handa ka na ikaw ay mamatay, pero pag hindi ito ay kalooban ng Panginoon. Yung iba, sabi niya, bumili na ng kabaong. So sabi, tinignan ako nang na-invite ko, Brad, kininto mo ba yung buhay ko sa pastor na yan? Hindi bakit alam niya na may kabaong ako sa bahay? So, yun po. Kaya nga po, yung time na yun na nalaman niya na pwede palang extend yung buhay natin sa pamagitan ng ating panalangin. Kaya hanggang ngayon ay buhay pa. Kaya tinatawag namin siya si Lazaro. Kasi minsan tanggap na niya na siya po ay mamatay na. Kaya in-extend ni Lord din po yung kanyang buhay. Amen po ba? Ganon din po tayo. Na kahit halimbawa na sinasabi ng kaaway na meron tayong matinding sakit, mamamatay na tayo, pwede natin i-apply ito yung panalangin ni Hezekiah. Pwede rin natin gawin yung panalangin na yun. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, di po ba? Na binubulungan ka ng kaaway, puro negative na yung sinasabi sa mayroon kang malubhang sakit, sabi po Kung binubulungan ka ng kaaway, mga negative na bulong sa iyo ng kaaway, pwede mong i-cancela dahil ang gusto ng Panginoon ay mahabang buhay. With long life and prosperous life, I will satisfy you. Sabi ng Panginoon. Amen po ba? Sa Psalms 91 verse 15 to 16. So, pwede natin i-apply itong panalangin nito na pwede na i-extend ni Lord yung ating buhay. Pwede mong sabihin, Lord, bata pa ako, hindi pa ako ready. Pwede mong sabihin ganun. Marami pa akong pwedeng gawin sa iyong ubasan, Panginoon. Kung alamin po kung ano yung dahilan, di po ba? Kaya pwedeng extend ni Lord yung ating kamatayan. Kung nagawa ni Lord kay Hezekiah, pwede rin niyang gawin sa atin. Amen. At ang pangalawang panalangin na personal prayer, ito po ay napagandang halimbawa, yung panalangin ni Jonas. Sabi po sa Jonas chapter 2 verse 7, sabi po dito, nang maramdaman kong malapit ng malagot ang aking hininga, naalala ko kayo, Panginoon, at ako ay nanalangin. Mula sa banal mong templo, ako'y iyong narinig. Amen. Dahil po alam po ang sitwasyon po ni Jonas
yung time na yun ay nandun po siya sa ilalim, sa loob ng dagat at saka sa ilalim, sa loob ng tiyan ng isda. Amen po ba? Biro mo, nasa loob ka na ng dagat, nandun ka pa sa ilalim ng tiyan ng isda, di po ba? Ibig sabihin po, kahit saan po tayo naroroon, pwedeng pakinggan ni Lord yung ating panalangin. Yung time na yun, grinant ni Lord yung panalangin ni Jonas. Amen. So ano po yung ginamit ng dalawa? Ano pong ginamit ni Hezekiah? Ano po yung similarity ng kanilang panalangin? One-on-one prayer. Amen po ba? Si Hezekiah, nanalangin siya personally. Si Jonas, nanalangin siya personally. Pwede rin po tayong manalangin personally, kapatid. Kaya po, sa oras na ito, ano man ang iyong sitwasyon, kung sinabihan ka ng kaaway, na malubhan na ang iyong sakit, kapatid, ito na yung tamang panahon na ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Kapatid, ito na yung tamang panahon na anuman ang iyong sitwasyon ngayon, pwede kang baguhin ni Lord. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, pwede po ba tayong sama-samang manalangin? Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, na sa oras na ito, amin pong ina-apply, Lord, ang panalangin ni Hezekiah, Panginoon. Lord God, nung siya po ay nanalangin, in-extend mo, Panginoon, yung kanyang buhay at nagkaroon siya, nadagdagan po, Panginoon, ng kanyang buhay ng 15 years, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, hindi lamang na-extend yung buhay ni Hezekiah, Panginoon, dinubli mo pa yung kanyang kayamanan. Kaya dalangin din po namin, O Diyos, na ang bawat isa na nakikipag-participan sa panalangin ito, Panginoon, na anuman ang kanilang kalagayan, Panginoon, na sa oras na ito, kami po'y naniniwala na pinalaya mo na rin, Panginoon. Lord, gaano man kabigat ang kanilang sitwasyon, Panginoon, kung mayroon man pong nanonood, Lord, nakikinig na sila, Panginoon, ay nandoon sa loob ng hospital, Lord, meron silang malubhang karamdaman, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sabi mo, Panginoon, sa Isaiah 59 verse 1 into, Lord, ang iyong mga kamay ay hindi maikli o pangiabot ang kanilang pangangailangan. Lord, we pray, Lord, for the complete healing magmula ulong hanggang talampakan, Panginoon, yung may karamdaman sa umaga pong ito, sa tanghaling ito, sa gabi pong ito, Panginoon. Kami po'y naniniwala na sila, Panginoon, ay pinagaling mo na, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na sa oras na ito, maingat po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.